Ipagpapaliban muna ng MMDA ang pagsasara sa Guadalupe Bridge para isilalim sa rehabilitasyon. Nilinaw ng ahensya na hindi na total closure ang gagawin sa tulay. Si Ryan Lesiga sa Sentro ng Balita Live. Aljo, sa mga motorista na ngayon pa lang ay kumakamot ulo na dahil sa matinding traffic na sasapitin sa oras na isaayos na ang Guadalupe Bridge na ito, abay makakahinga muna kayo ng maluwag dahil hindi muna tuloy ngayong taon. Supposedly kasi September, Aljo, sisimulan, pero ayon sa MMDA, sa Oktubre sa susunod na taon na ito masisimulan. Para makaiwas sa matinding traffic ngayong paparating na Christmas rush, hindi na muna itutuloy ang pagsasara sa Guadalupe Bridge para isailalim sa rehabilitasyon. Ayon sa MMDA, posibleng sa buwan pa ng Oktubre sa susunod na taon pa ito masimulan. Paliwanag dito ng MMDA na sa Enero 2025 pa lang kasi maaring masimulan ang paglalagay ng temporary bridge. Tatagal daw, Aljo, ng 10 buwan ang konstruksyon nito. Sinabi din ng MMDA na hindi na total closure ang gagawin sa Guadalupe Bridge. Ang outer lanes lang daw kasi ang kinakailangan na isailalim sa repair bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. Ibig sabihin, magagamit pa ng mga motorista ang natitirang 3 lanes ng north at southbound ng tulay. Bagamat nakahanda na ang Traffic Master Plan, iginiit ng MMDA na asahan pa rin na maapektuhan at bibigat ang daloy ng trapiko sa lugar. May inihanda naman daw ang MMDA na rerouting plan para sa mga maapektuhang motorista. Tiniyak din ng MMDA na hindi maapektuhan ang biyahe ng Pasig Ferry kasabay sa isasagawang repair sa Guadalupe Bridge. Maging ang mga parts ay hindi rin daw maapektuhan. Hindi naman siya ganoon ka urgent na isara as soon as possible. So, meron lang nakikita na kumbaga, pangangailangan na i-reinforce siya. Pero kung daily use lang naman at hindi pa naman necessary na agad-agad isara. So, kumbaga, ang purpose talaga ng pagre-reinforce at rehabilitate is to make sure na kung sakaling tumama ang The Big One sa atin, ay mawi-withstand nitong bridge po na ito. Aljo, nasa 144,000 na sasakyan ang dumadaan araw-araw dito sa tulay na ito. Taong 1960 pa nang maitayo ang tulay, kung kaya't panahon na daw talaga para isailalim ito sa rehabilitasyon. Samantala, Aljo, nagtungo na daw sa tanggapan ng MMDA ang driver ng sasakyan ng SUV na sumubok tumakas habang nakasalampak sa hood ng kanyang sasakyan ang isang traffic enforcer. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, humingi daw ng paumanhin ng driver nang hindi huminto matapos sitahin ng enforcer. Pero nanindigan ng MMDA na itutuloy nila ang pagsasampa ng patong-patong na kaso. Ang ginawa niya po sa akin yun, hindi po pwedeng patawarin po eh. Yung ganong klaseng action na ginawa niya po sa akin. Kasi during time na yun, sir, pinagsisettle ko naman sila ng dalawa eh. Para maayos yung naging nila, situation ng pagkabangga. Yes, sir. Gusto ko po siyang makakulong po, sir. Magkakakaso pa siya ng kriminal dahil sa kanyang ginawa na sa amin po kahit anong paliwanag at tingin ay hindi po katanggap-tanggap dahil ito po ay may elemento ng assault of person in authority at talaga po may intent to cause harm sa aming enforcers. Aljo, bukod doon sa kaso na inihahanda ng MMDA, partikular na yung kasong kriminal, ay hihilingin din daw ng MMDA sa LTO na kansilahin na yung lisensya ng driver na ito. Samantala, Aljo, bago tayo umere, ay dumating sa tanggapan ng MMDA at humarap sa media ang driver ng SUV. At sinabi niya na hindi daw siya yung bumangga, kundi siya yung binangga. Kanya dang iginiit, Aljo, na hindi daw niya sinadya na ilagay sa alanganin ng buhay ng traffic enforcer na sumampa sa hood ng kanyang sasakyan. Aljo. Ryan, saan sumuko yung driver? Sa MMDA or sa LTO? Aljo, kanina ang umaga ay nagtungo ito sa MMDA at nakiusap na kung maaari ay makipag-usap kay MMDA Chairman Don Artes.
Kanyang ipinaliwanag daw Aljo na una, meron siyang hinahabol kung kaya't nagmamadali siya nung nangyari yung insidente na yon. Kanya ding iginit Aljo na hindi daw niya sinasadya at wala siyang intensyon na manakit ng kahit sino mang tao. Nataranta lang daw siya Aljo at natakot na kuyugin ng taong bayan kung kaya't imbis na huminto nung sitahin ng traffic enforcer dahil kinakatok daw siya, kumaripas ito ng takbo habang nakasalampak sa kanyang hood yung traffic enforcer. Aljo. May rehistro naman yung sasakyan at may lisensya yung driver. Tama ka dyan, Aljo. Okay. Kompleto naman daw sa dokumento so far. Ang driver na yan, may nakarehistro yung sasakyan. Bagamat hindi ito nakapangalan sa kanya, Aljo, nakapangalan sa isang babae na hindi na ibinigay ng MMDA. Pero kompleto daw sa dokumento, maging yung driver's license ay meron daw yung driver na ito. Ang ginagagalit lang dito ng MMDA, Aljo, ay yung pinara na siya, pinakausapan daw ng MMDA na huminto para sana arigluhin yung nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorcycle taxi at ng SUV na yan, humarurot pa ito. Makailang beses na hinabol pero hindi na talaga ito huminto hanggang sa nalagay na nga sa alanganin ng buhay ng isang traffic enforcer. Aljo. Maraming salamat, Ryan Lesiges.